Hello po, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong naging selebrasyon ng Pasko mga kapatid? Na-celebrate nyo po ba ang inyong Pasko ng matiwasay? Na-enjoy nyo po ba ang malamig at maulang kapaskuhan ngayong araw mga kapatid? At ito na nga po mga kapatid, kahit po bumubuhos po ang malakas na ulan sa Metro Manila, hindi po nagpatinag ang Davao sa pamimigay po at pamamahagi po ng pamilya Dutertes ng kanilang mga aginaldo sa 25,000 kapamilya mga kapatid. Marami po ang nabiyayaan at nakatanggap ng pamaskong handog galing po sa pamilya Duterte na pinangungunahan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte, Baste at Kong Pulong mga kapatid. Marami po ang naging masaya sa pinaabot pong tulong, ang ipinaabot pong mga regalo at pamaskong handog na natanggap nila sa pamilya Duterte. Hindi po lingid sa maraming Pilipino at sa kaalaman po nating lahat na ang pamilya Duterte po ay hindi lang po ito ngayon ginagawa. Ito po ay tauna na po nilang ginagawa. Ang tawag po nila dito ay pahalipay sa Davao mga kapatid. Ito po ay tauna na po nilang ginagawa, taunang selebrasyon ng kanilang pamilya, ang pamamahagi ng aginaldo at pamaskong handog sa maraming Pilipino po dyan po sa lugar ng Davao. Nakakatuwa dahil nakikita po natin ang kanilang pagmamahal sa kanilang sa kanilang lugar, at nakikita po natin ang pagtangkilik ng maraming mga Davaoenos dito, na ang patuloy na pagmamahal at pagkalinga sa pamilyang Duterte ay hindi naaantig at hindi napuputol ang kanilang pagmamahal. Ayan nga po, galing po sa DXDRSMNI Davao, aabot sa 50K katao ang dumalo sa gift giving ng pamilya Duterte sa Taal, Bangkal, Davao City. Base sa datos ng Davao City Police Officer, mas marami ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon na mayroon lamang 40K katao ang dumalo. Naging maayos at mapayapa po ang naging aktibidad mga kapatid. O, diba? Isipin mo, 40,000 na 25,000, 40,000. So, ibig sabihin marami po ang nakiisa, marami po ang tumatangkilik, at marami pong sumusubaybay sa ginagawa pong pagmamahal po ng mga tao dyan sa Davao, mga kapatid. At ito nga mga kapatid, nagkaroon po ngayong araw ng pahayag po si President Rodrigo Duterte, at basahin po natin ang kanya naging pahayag. Ito po, ang sabi po na ang inyong presidente si Inday, former President Rodrigo Duterte, mas made a statement earlier today during the pahalipay sa Taal event in Davao City. This annual Christmas charity event, it's a long-standing tradition of the Duterte's family observed even before their entire politics. Ang sabi po niya rito, kung itugot sa Ginoo, sunod namong ikatulong tindog namo ngare, ang inyong presidente ay si Inday na. Ang sabi po niya sa Tagalog, kung ibibigay at pagkakaloob po ng Panginoon ang ikatlong tindig namin dito, baka po ang presidente nyo ay si Inday Sara Duterte na po. Yan po ang naging pahayag niya sa pahalipay sa Taal 2024 Davao City, mga kapatid. At ayun nga, ano na naman ang masasabi ng mga kalaban sa politika? Kukontrahin nyo na naman ba ito? Ito ay galing kay Pangulong Rodrigo Duterte, At nakikita natin, at ayun nga, may bendahe pa po, may bandage pa po si Vice President Sara Duterte sa kanya, na ipinagtanong po ng maraming Pilipino, ano po kaya ang nangyari na naman kay Vice President Sara Duterte dahil may bandage siya, ang sarap tignan, ang sarap makita, nakakaiyak po, nakakaiyak pagmasdan once po nagsama si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte na minahal po ng maraming Pilipino, So, kayo po, ano po ang masasabi nyo sa kanilang naging Thanksgiving doon? Nabuo pa rin po ang pagmamahal ng maraming Pilipino sa pamilya Duterte. Ang kanilang Thanksgiving na matagal nang nakatindig hanggang ngayon ay patuloy pa rin po nilang ginagawa. Hindi po sila nagpatinag sa maraming batikos na pinagdadaanan po ng kanilang pamilya, Bagkus ipinagpatuloy pa rin po nila ang kanilang mga nakagisnan at nakagawian na tradisyon, na makapagpapasaya po, at inaabangan po ito ng maraming Pilipino dyan sa Davao, Kaya
Congratulations po sa ating mga kapatid, ano? Dahil nakita po natin may mga groceries, may mga food packs, and meron ding envelope, may sobre din po, ano? Ito ay maliit na halaga, pero kung susumahin, ito ay kung palagi nilang nararanasan ay nakakapagpaligaya po at nakapagpapasaya po sa maraming Pilipino dyan sa Davao, ano? Congratulations po sa mga nakatanggap, naway maging masaya po kayo sa naging selebrasyon po ng inyong Kapaskuhan dyan sa Davao City, mga kapatid. At ito pa nga po, ano, meron pong pakiusap si Pangulong Rodrigo Duterte na ito po ang kanyang sabi na bakit nyo kami papalitan? Wala kaming ginawang masama sa inyo, hindi kami nangurakot. Tumakbo ako pagka mayor uli. Kaya umayos kayo at ang anak ko si Baste ang vice mayor. Good forbid, magkasakit ako, mamatay ako, Duterte pa rin ang mayor nyo. Huwag nyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte, hindi kayo iniwan kailanman. Ayun po ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang naging statement po, mga kapatid. Totoo naman po yan, ano? Nakita naman po natin ang puso po ng mga Duterte at pagmamahal po ng mga Duterte ay hanggang ngayon po ay hindi po nagmamaliw. At nakikita natin yan sa mga ginagawa pong kalye survey dyan. Hindi po natin sinasabi na ang inilalabas pong kalye survey ng iba't ibang pages at ng ibang mga YouTube at mga pages ay sinasabi nating accurate. Pero nakikita po natin ang pagmamahal po na pinupuntahan nila at bumubuhos po ang marami pong pagsuporta sa pamilyang Duterte, mga kapatid. Dahil tatatak na naman po sa maraming Pilipino ang tambalang Nograles at Duterte. Sino po ba ang titindig? Ang mag-amang Duterte o magkapatid na Nograles? No? Pero nakikita po natin nga sa mga inilalabas pong datos, nakikita pa rin po natin na ang walang maliw at walang pagsidlan na pagmamahal po sa pamilyang Duterte ay hanggang ngayon nandyan pa rin po at hindi pa rin po binibitawan ng mga Pilipino dyan sa Davao City, mga kapatid. At meron po naging pahayag po si Vice President Sara Duterte kanina po, mga kapatid, meron po siya naging pahayag at binati po niya ang mga frontliners na mga naglilingkod, na mga kapatid nating mga naglilingkod at nagtatrabaho kahit na Kapaskuhan. Ito po ang naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Mensahe para sa mga government frontliners. Binabati ko ng maligayang Pasko ang lahat ng mga kababayan natin na patuloy na nagtatrabaho bilang frontline, civil servant at public servant ngayong Pasko. Bilang mga government frontliners, malalim ang inyong dedikasyon sa paglilingkod sa bayan sa gitna ng mga selebrasyon. Buong puso pa rin ninyong ginagampanan ang inyong mga tungkulin. Salamat sa inyong sipag, sigasig at galing na mga patunay ng inyong pagmamahal sa bayan. Naway patuloy kayong maging tanglaw ng pag-asa para sa lahat ng mga Pilipino at maging simbolo ng mga Pilipino na nagsisikap, nagmamalasakit, naglilingkod sa bayan. Thank you and safe place serving and protecting Filipino communities even during the holiday. Thank you for ensuring the essential government service remain. And thank you for service and sacrifice. Galing po kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Nakita niyo po, mga kapatid, ang pagbati po ni Vice President Sara Duterte Si Vice President Sara Duterte lang po ang bumati at binati po ang mga masisipag nating frontliners na mga nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon sa kasagsagan po ng Pasko at mga holiday na isinasagawa ngayong Kapaskuhan. Imbis na gusto po nila makasama ang kanilang pamilya, ay patuloy po silang naglilingkod, minamahal ang kanilang serbisyo at mga tungkulin na makapagpapahatid po ng katiwasayan at ng progresong pagtatrabaho para sa maraming Pilipino, mga kapatid. Nasaan po kaya si Bongbong Marcos? Wala po siyang inilabas sa statement para sa mga kababayan nating mga frontliners na patuloy pong naglilingkod ng tapat at ginagawa ang kanilang mga tungkulin habang sumasapit po ang Kapaskuhan at sa mga darating pa pong mga pagkakataon, mga kapatid. Nakikita po natin ang pagmamahal po at presensya ng mga Duterte ay hanggang ngayon nandyan pa rin po. Patuloy
nagpapatuloy ang kanilang ginagawang pagmamahal sa maraming Pilipino, hindi lang po sa Davao, kundi po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Nararamdaman po ang pagmamahal at presensya ng mga Duterte, mga kapatid. Ano po ang inyong masasabi? Komento nyo lang po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. At nagpapasalamat po ako sa mga komento po at sa mga natanggap po nating comments sa last video po natin, mga kapatid. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik, mga kapatid. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at paalam.